Magsisimula na ang pag-aalay upang mapawi ang galit ng Diyos. Diyos Ahas, pawiin po ninyo ang inyong galit. Kami, inihandog na namin ang aming alay sa inyo. Ipagkaloob po ninyo ang aming buhay. Isang 1,000 taon na akong naghintay. Sa wakas ay nakabalik ka na. Aking Zier. Sakto, ang buhay mo ang ipapalit. Iyalay siya sa Diyos Ahas. Paalam na, ate. Hindi ako namatay. Ano itong lugar na ito? Asawa? Sa wakas ay hinintay kita. Ikaw ang halimaw na nagdala ng baha. Hindi ako ang asawa mo. Palayasin mo ako. Wala akong kinalaman sa baha. Ang ating pagkikita ay itinadhana ng langit. Huwag kang lalabas sa harapang bulwagan. Kakatakas ko lang sa panganib. Napasok ko naman ang leon ngang lungga. Kailangan kong makatakas. Luo 1, Luo Changshan. Tiyak na babayaran ninyo ang inyong mga kasalanan sa dugo. Parang nasugatan siya. Ito ang pagkakataon ko para makatakas. Nawalan siya ng kontrol. Nasaan ang kahinaan? Huwag kang lumapit. Maaari kang masaktan. Pinoprotektahan niya ako. Malubha ang kanyang sugat at walang malay siya ngayon. Mahina ang hininga. Ito, ang tanging pagkakataon para malaman ang kanyang kalagayan. Pagkakataon para mahanap ang kahinaan ng barrier. Kapag napalampas ito, kapag siya'y nagising, wala nang pagkakataon. Patay na siya. Siya ang Diyos ng ahas. Imposibleng mamatay siya ng ganoon lang. Talagang buhay pa siya. Malubha ang sugat at mahina siya. Sakto para malaman ang kanyang kalagayan. Hanapin ang kahinaan ng barrier. Hindi mabuksan ang barrier ng harapang templo. Kahit tumakbo ako, wala akong pupuntahan. Mas mabuti pang manatili. Gumaling na ang kanyang sugat. Ano ang nangyari sa aking kamay? Ano ba talaga ito? Mahal, Hindi ako ang iyong asawa. Huwag kang tawag ng tawag. Noon, iniligtas mo ako mula sa mga bato. Kanina, ako naman ang nagligtas sa iyo. Binigyan kita ng gamot. Isang buhay para sa isang buhay. Quits na tayo. Gumaling na ang iyong sugat. Pakawalan mo ako dito. mahal na ginang. Mabuhay ka ng matagal. Binibining luowan. Mabuhay ka. Tumayo ka na. Maraming salamat po sa pagpapala, mahal na reyna ng mga Diyos. Kung hindi po dahil sa inyo, ang buong pamilya ko ay matagal nang nalunod sa baha. Pakiusap, ipagdasal ninyo kami sa harap ng mahal na Diyos upang pagpalain kami sa susunod na taon ng magandang panahon at masaganang ani. Tumahimik muna kayong lahat, mga kababayan. Makalipas ang 3 araw, sa tabi ng Ilog Huanghe,
magdaraos tayo ng malaking pasasalamat. Ang mahal na reyna mismo ang aakyat sa entablado upang magdasal para sa inyong lahat. Mabuti! Puntahan mo! Ipakulong si Luoshi at gibain ang lumang kamalig na yon na ilang taon nang nakatayo. Para sa ating mahal na reyna ng mga Diyos, magtayo ng sariling templo. Bilisan mo! Halika, para sa pag-unlad ng pamilya nating Luo, tagay tayo, One Air. Ikaw ngayon ang iginagalang na reyna ng mga Diyos sa buong palibot na daan-daang milya. Salamat sa paraan ng inyong mga magulang. Sino yan sa ganitong oras? Tingnan mo, kung pulubi, palayasin mo. Ako'y isang dukhang pari na naglalakbay. Nakita ko sa aking pagkalkula na malapit nang magwakas ang inyong tahanan. Kaya't narito ako upang tumulong. Sino ka, gurang na pari? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa bahay ko. Ang pamilya nating Luo ay nasa tuktok ng tagumpay. Umalis ka na, palayasin niyo siya. Huwag mong dudumihan ang lupa ng aming bahay. Si Luoshi na inialay ay hindi namatay. Nasa yungib ng ahas demonyo siya sa ilalim ng tubig. Hindi magtatagal at babalik siya upang ibunyag ang lahat ng inyong ginawa. Sino ka talaga? Ako si Xuan Qing, isa akong estudyante ni Immortal Ling Su ng Kunlun. Pari Xuanqing. Ikaw pala ang Pari Xuanqing na estudyante ni Immortal Lingsu. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Kami ay bulag at walang alam. At nagalit pa kami sa inyo. Pakiusap, patawarin mo kami. Pari, iligtas mo kami. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng buong pamilya namin. Kung babalik ang maliit at kaawa-awang Luoshi, lahat kami ay mamamatay. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Bumaba ako dito sa utos ng aking guro upang magsanay sa pagpuksa ng mga halimaw at demonyo at pag-alis ng mga panganib sa mga tao. Ang ahas demonyong iyon ay nagdudulot ng kaguluhan sa tubig at marami na siyang kasalanan. Dapat siyang puksain. Ang seremonya ng pasasalamat makalipas ang 3 araw ang pinakamagandang pagkakataon. Maghahanda ako ng isang bitag upang ilabas ang ahas. Sa oras na iyon, tiyak na puksain ko si Luoshi at ang ahas demonyo, kaluluwa't katawan, upang tuluyang mawala ang banta. At masiguro ang kasaganaan ng pamilyang Luo sa mga susunod na henerasyon. Salamat pari. Maraming salamat pari. Ano ba talaga siya? Binibini, may masamang balita. Ang pamilyang Luo ay kumuha ng isang makapangyarihang pari. Naghamon sila sa ilog Huanghe. Sabi nila, sa seremonya ng pasasalamat makalipas ang 3 araw, maghahanda sila ng nakamamatay na bitag para puksain kayo at ang mahal na Diyos. At wakasan ang lahat. Higanda ng pamilyang Luo. Ginamit ang aking luha at dugo para sa kanilang kapurihan. At ngayon ay gusto pa nilang patayin lahat. Kahit ang taong nagtatanggol sa akin, pinangahas nilang galawin. Ang pamilyang Luo ay nagsinungaling sa publiko. Pagkatapos ng pag-aalay, sinabi nilang kinuha ko si Luo Wan bilang asawa sa mundo. Gamit ang pangalang iyon, nilinlang nila ang mga taga-nayon para magbigay ng mga handog. Tutulungan mo ba ako? Ako ang mamamatay para sa kanya. Ginamit niya ang pangalan ko. Tinatamasa ang lahat ng karangalan. Tapos, gusto pa niya akong patayin para mawala ang ebidensya. Buong baryo ay nagsasabi, si Luo Wan ang asawa mo. Ginagamit ang pangalan mo, kumukuha ng pera, at nananakit ng tao. Wala ka bang galit kahit kaunti? Luoshi, kumalma ka. Ang asawa ko, ikaw lang ang naging asawa ko. Ang mga chismis at sabi-sabi ng iba, mga peking pangalan, wala akong pakialam. Hindi ko rin pinapansin. Tutulungan mo akong maghigante. Sarili kong itatapon. Ang mga kasinungalingan ng pamilyang Luo. Bayaran nila ang dugo ng kanilang mga kasalanan. Pero may isa akong kondisyon. Ituturo ko sa iyo ang kontrol sa tubig sa araw ng seremonya. Gusto kong ikaw mismo ang maghiganti. Mag-focus at magpahinahon. Damhin ang paghinga ng tubig. Huwag kang matakot, nandito ako. Mali ang galaw ng kamay.
Panoorin mo. Ito ang unang kalaban mo. Gamitin ang itinuro ko sa iyo. Magkasama tayo. Kay lupit ng demonyong ito, bukas sa Thanksgiving ceremony. Sa harap ng buong baryo, tiyak naguguho ang katawan at kaluluwa ninyo. Sasamahan kita. Anong gusto mong gawin? Sasamahan kita sa lahat. Sige? Handa ka na ba? Sa pinakamabilis na paraan para makita sila. Ang aming si Juan Er ay may itsura ng isang immortal mula pagkabata. Itinuring siya ng Immortal Lord na napakahalaga at minamahal. Mas magagandang araw ang darating pa. Tama. Ayon sa Immortal Lord, si Juaner ang pinakamamahal niya. Mabuhay ang asawa ng Immortal Lord! Diyos ng ahas! Kahabagan! Si Luo Shi ay narito para maningil ng buhay! Nalinlang kayong lahat nila. Ngayon, ibubunyag ko ang katotohanan at lalantarin ang kanilang tunay na mukha. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito, bruha. Ngayon, ako ay papatayin kita sa pamamagitan ng espada. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Luochi, Mali ang aming sinamba. Ang tunay na asawa ng Diyos na Xianjun ay si Luo Shi na pinatay nila. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang demonyo. Siya ang nagdala ng baha. Ako ang tunay na asawa ng Diyos na Xianjun. Ako nga. Ang Panginoon ng mga tubig. Ang Diyos na nagpapatakbo ng tubig luawan. Kung ikaw nga ang asawa ng Diyos na Xianjun, hayaan mong ang tubig ng mahabang ilog na ito ay gumawa ng kaunting alon para sa iyo. Ang Diyos ng ahas ay Diyos ng ilog. Asawa ng Diyos na Xianjun. Paano posible? Hindi marunong magkontrol ng tubig? Mandaraya, ibalik ninyo ang aming pinaghirapang pera. Kayong mga hayop. Pakiusap. Patayin ninyo sila. Mga langgam. Akala mo ba tapos na ito? Hindi kayo palalampasin ng dakila. 3 buhay na kayo niyang hinahabol. Hindi kayo makakatakas sa huli. Lingsu, Xuanchen, salamat. Mula sa altar hanggang ngayon, ikaw ang laging kumakalinga sa akin. Pinakamaswerteng pangyayari sa buhay ko ay ang pagkikita natin.
Xuanchen, Xuanchen, gising ka. Tingnan mo ako. Ligtas na tayo. Nakarating na tayo sa Pampang. Ayos lang. Noong nasa palasyo sa ilalim ng tubig, nakakapagpakalma sa iyo ang aking espiritual na lakas. Hindi. Paano nangyari ito? Bakit ako tinatanggihan? Xuanchen, ayaw kong maniwala. May paraan dito. Xuanchen, tibayan mo? Bakit? Bakit hindi kita mailigtas? Tatlong buhay na niya kayong hinahabol. Sumpa. Totoo ang sinabi ni Xuanqing. Lingsu, bakit mo kami ginaganito? 3 buhay. Sa bawat buhay ba, ganito ang katapusan? Binibini, dumadaan lang ako dito. Narinig ko na may malubhang na sugatan sa loob ng bahay. Medyo marunong ako ng medisina, baka makatulong ako sa iyo. Binibini, huwag kang matakot. Nakita ko na may mga bakas ng dugo sa labas ng bahay mo. Nag-alala kasi ako, kaya dinalaw kita. Binibini, itong kasama mo, hindi siya ordinaryong tao. Ang nasa kanya ay hindi sugat at hindi rin sakit. Ito ay isang sinaunang sumpa na naglalayong wasakin ang mundo. Sumusunod na ito sa kanya sa loob ng libu-libong taon. Ang sumpang ito dahil siya ay isang sinaunang malaking demonyo. Ito ay kasalanang dala mula sa kanyang kapanganakan. Kapag siya ay umibig, ang taong malapit sa kanyang puso, ang sumpa ay babalik sa kanya. Sa pinakamagaan, malubhang sugatan. Sa pinakamabigat, ganap na mawawalan ng kontrol at magdudulot ng kaguluhan sa buong mundo. Mayroon ako dito ng pansamantala, gamot na pumipigil sa sumpa. Makakatulong ito para mapanatili siyang ligtas sa sandaling panahon. Binibini, kung talagang mahalaga sa iyo ang kanyang kapakanan, at para sa kapakanan ng mga tao dito, dapat kang lumayo sa kanya. Xuanchen, aalis na ako. Ang paglapit ko ay maaring ikamatay mo. Hindi ko kayang pumatay. Ang tanging taong nagtanggol sa akin. At maging isang halimaw na magdudulot ng kaguluhan sa mundo. Sisiyasatin ko ang katotohanan sa likod ng sumpa. Bago iyon, hindi na kita muling makikita. Huwag mo akong hanapin. Huwag saktan ang mga taga-nayon. Mahahalata niya at lalo siyang lalayo. Sumpa, Baha, Lingsu, ano ba talaga ang nakatago sa likod nito? Kailangan kong malaman. Ate, ang hawak mo sa kamay. Hindi ito gamot na nagliligtas ng buhay. Ito ay lason na nagpapabilis ng kamatayan. Ikaw, sino ka? Bakit ka nandito? Ito ang gamot na panglunas. Hindi ko ito maibibigay sa'yo. Sigurado ka? Ito ang gamot na panglunas. Ang gamot na ito, galing ito sa pinakamatalik kong kaibigang babae. Sabi niya, makakalunas ito kay Xuanchen. Ano? Ano ang nangyayari? Ano ang ginawa mo sa gamot? Wala akong ginawa. Pinapakita ko lang sa'yo ang sinasabi mong pag-asa. Kung ano talaga ito. Hindi. Hindi pwede to. Ang gamot na ito, Ito ay hindi panlunas. Ito'y gawa sa masamang hangin ng Dragon of Resentment pinroseso bilang Kuishin Fugusan. Espesyal itong ginawa para palalain ang blood curse sa kanyang katawan lason na magpapabilis ng kanyang kamatayan. nagsisinungaling ka.
Sino ka talaga? Bakit mo ako nilinlang? Ang babaeng nagbigay sa akin ng gamot ay si Ling. So siya ang pinakamatalik kong kaibigang babae. Hindi niya sasaktan si Xuanchen. Kaibigang babae? Isang kaibigang babae na nag-abang sa kanyang kaluluwa ng libu-libong taon hanggang sa siya'y naging pinakamahina at walang pag-iingat para siya mismo ang maghatid sa kanya sa impyerno. Hindi. Sinabi niyang ililigtas niya siya. Hindi siya. Kapag pumasok na ito sa katawan, agad nitong pasasabugin lahat ng lakas ng sumpa sa loob niya, magdaranas siya ng pinakamasakit na guni-guni at paghihirap na kinain ng libu-libong drago ng puso. Lahat ay mabubulok ng tuluyan at ikaw ang nag-abot sa kanya ng mangkok ng lason at iniwan siyang mag-isa sa loob ng kuweba. Ngayon siya ay kalahati nakapasok na sa pintuan ng kamatayan. Xuanchen? Ano ang nagawa ko? Ako mismo. Ako mismo ang nagdala ng nakamamatay na lason sa harapan niya. Ako ang pumatay sa kanya. Xuanchen, hintayin mo ako. Pakiusap, hintayin mo ako. Kahit ikaw ba ay hahadlang sa akin, umalis ka. Ang utang ko sa'yo, ibubuwis ko ang buhay ko para mabayaran. Walang sino mang makakasakit sa'yo. Xuanchen. Nandito ka na rin sa wakas. Sayang. Huli ka na ng isang hakbang. Lingsu, ikaw na babaeng ito. Anong ginawa mo sa kanya? Sumunod lang ako sa Agos. Kung wala ang tulong mo, ang ritual ng blood curse ko ay hindi talaga magiging ganito kadaling makumpleto. Xuanchen, naririnig mo ba? Nakakatawa ang iyak ng babaeng iyon. Noong 10,000 taon na ang nakalipas, ang Diyosa ng alon lang ang nasa isip mo. Binago mo ang kapalaran para sa kanya. Nagdusa ka ng sumpa para sa kanya. Pero sa huli, naglaho ang kaluluwa niya. Hindi kanya naprotektahan. Ngayon, ang natitirang kaluluwa niya, ang tangang ito na si Luoxi, ang mismong nagdala ng nakamamatay na lason sa tabi ng kama mo. Ito ba ang pagmamahal na pinangarap mo? Napakatanga at kahabag-habag. Hindi. Hindi ganoon. Lingsu, tumigil ka. Sa mundong ito, ako lang ang nakakaalam sa iyo. Ang ugat ng sumpa. At ako rin lang ang makakatulong sa iyong makawala sa kulungan. Kapag pinatay ko na siya at nakuha ko ang kapangyarihan ng Diyos ng tubig, tayong dalawa ang mamamahala sa lahat ng tubig sa 3 mundo. Wala nang makakapigil sa iyo. Nanghihinayang ka pa rin para sa kanya. Talagang hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Mukhang kailangan ng mas direktang paraan para tuluyan mong siyang makalimutan. Xuanchen, patayin mo siya. Xuanchen. Gising ka. Tingnan mo ako. Ako si Luoxi. Wala itong saysay. Sa paningin niya, parang patay ka na rin.
Ipagpatuloy mo ang pag-iyak. Gusto kong pakinggan ang iyong pag-iyak na puno ng desperasyon. Kung ito ang kapalit ng mga ginawa ko, Ano ang ginagawa mo? Patayin mo siya. makokontrol nila ang iyong katawan, ngunit hindi nila makukulong ang iyong puso. Xuanchen. Tingnan mo ako. Imposible. Luoshi. Pasensya na, Luoshi. Muntik na. Nandito na ako. Xuanchen. Alam ko na. Hindi mo ako sasaktan. Libong taon kong pagpaplano. Bakit? Bakit isang kaluluwang dapat nang nawasak noon ang makakasira sa aking blood curse? Xuanchen, nakalimutan mo na kung paano kanya pinahamak. Lingsu. Hindi ko siya kailanman sasaktan. Noon, ngayon, at magpakailanman. Sa pagitan natin, wala kahit kailan na pag-uusapang negosyo. Noong 10,000 taon, wala. Ngayon, wala. At sa habang panahon, magpakailanman, wala. Noong 10,000 taon, kaya kong sirain ang kanyang kaluluwa. Sa buhay na ito, kaya ko pa rin. Ang utang ninyo sa akin, babayaran ninyo. Kasama ang tubo. Hintayin ninyo. Buti na lang. Nasa oras pa. Alam kong ganoon. Alam kong hindi mo ako sasaktan kailanman. Noon, laging natatakot ako na ang sumpa ng pag-ibig sa katawan ko ay makasasakit sa'yo kapag bumalik. Kaya hindi ako makalapit. Ngayon, hindi na kita hahayaang mag-isa sa harap ng anumang panganib. Sa ikalawang buhay, sa pantalan ng Yellow River, nasira ko ang pangako ko. Hindi ko nabigyan ng isang buong pagsasama. Ito ang utang ko sa 3 buhay. Dinala ko rito ang Peach Forest ng Kunlun. Sa mga susunod na taon, narito ako para sa'yo. 3 buhay na paghihirap, mga pagsubok sa buhay at kamatayan. Dito na ang ating tahanan. Anong karapatan mo? Ikaw pa? Ay, nabigo na naman ako. Huwag magmadali. Ituturo ko sa iyo sa habang panahon. Noong araw, ang Diyos na Panginoon ay kaya nagtago sa labas ng aking palasyo para makinig sa pagtugtog ng musikero at pagkatapos ay nagsanay ng libu-libong beses. Huwag mo akong pagtawanan. Ang naaalala ko lang ay ang unang pagkikita natin sa Kunlunshu. Magulo ka at mahina ang mga kamay, pero nagpainom ka ng nektar ng bulaklak sa aking batang ahas. May isa pang bagay, Luoshi. May utang ako sa iyong paliwanag sa loob ng 1,000 taon.
Sumama ka sa akin. Ano ito? Ang bato ng tatlong buhay. 1,000 taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang isa sa aking mga tadyang, at ikaw naman ay kumuha ng isang hibla ng iyong kaluluwa. Sabay nating hinubog ang kwintas na ito. Ngayon, oras na para ibalik ito sa kanyang lugar. Ang Diyos ng malinaw na alon, na si Luoshi, 1,000 taon na ang nakalipas, may utang ako sa iyo ng isang kasal. Sa 2 pag-ikot ng buhay, hindi kita naprotektahan ng buo. Sa buhay na ito, payag ka bang pakasalan ako? Sa habang panahon, magkasama sa buhay at kamatayan? Oo, payag ako. Ang inyong magandang panaginip ay dapat nang magwakas. Sa daigdig, daan-daang nayon sa ilog dilaw ay nilamon ng mga halimaw, nagdusa ang mga inosenteng tao. May hawak po akong matibay na ebidensya ng kaguluhan ng mga halimaw. Kailangan ko pong makipagkita agad kay Emperador ng Langit upang ipaglaban ang kapakanan ng mga tao. Huwag kang magpakapal. Sagradong lugar ito ng langit. Paano ka makakapasok? Nakasalalay dito ang buhay ng tao. Ang bawat sandaling maantala ay isang pagpapabaya sa lahat ng nilalang sa 3 mundo. Mahal na Emperador, walang saysay ang mga salita. Pakitingnan po ninyo mismo ang matibay na ebidensya. Saklolo, ha? Xuanchen, kapag naayos na ang lahat ng ito, dito tayo magdaraos ng isang kasal para lang sa ating dalawa. Ano sa tingin mo? Bibigyan kita ng pinakadakilang kasal sa 3 mundo, at lahat ng Diyos at Diyosa ay sasaksi na ikaw ang tanging asawa ko, si Xuanchen. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Sa utos Enige, Emperador Enige, Langit, dakpin ang halimaw na gumugulo sa 3 mundo, si Xuanchen, at ang taksil na diyosa na si Luoshi. Lumabas kayong dalawa agad, sumuko ng walang laban. Kung kayo'y lalaban, papatayin ng walang awa. Lingsu? Ang tunay niyang layunin ay hindi ang patayin ako, kundi gamitin ang kamay ng Emperador ng Langit upang ilatag ang tunay na bitag na ito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ayaw pa rin magbago. Kapag tayo'y lumaban, mapatutunayan lang ang pagtataksil sa langit. Magpakailanman, mabibigatan si Shi ng paratang na taksil. Ngunit kung tayo'y susuko, handa na si Lingsu ng bitag na naghihintay sa atin. Tanging ang lubusang pagkawasak ang ating kapalaran. Chen, hindi ako natatakot. Ano man yan, sasamahan kita. Xuanchen, Diyos ng kulog. Walang kinalaman sa bagay na ito ang diyosa ng alon, si Luoshi. Lahat ng kasalanan, ako lang, si Xuanchen, ang mananagot. Sumusuko ako at sasama sa iyo pabalik sa langit. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo sasaktan, si Luoshi. hindi ako pumapayag. Kasama kita sa parusa. Sasama ako sa iyo. Mamamatay ako kasama mo. Magtiwala ka sa akin. Ako si Xuanchen. Kusang loob akong papasok sa langit.
Magdudusa sa lamig ng yelo sa loob ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi ako lalaban. Hindi ako tatakas. Kung matapos ang 7 araw at hindi mapatunayan ang aking kawalan ng kasalanan, kusang loob akong mawawasak ang aking kaluluwa, mawawala ang aking espiritu. Hindi ko isasangkot ang 3 mundo. Lalong hindi ko idadamay kahit kailanman si Luoshi, ang muling pagkakatawang tao ng Diyos na Bibo. Kung may kasinungalingan sa aking sinabi, sumpain ako ng langit at lupa. Mabuti. Diyos na Tengshe, isinumpa mo ang iyong kaluluwa. Iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Bibigyan kita ng 7 araw. Bibigyan din si Luoshi ng 7 araw para maghanap ng ebidensya. Ngunit kung matapos ang 7 araw at hindi mo mapatunayan ang iyong inosensya, tutuparin ko ang utos ng emperador ng langit, dalhin ng Diyos na Tengshe, sa piitan ng yelo, sa ikasiyam na langit. Luoshi, hintayin mo ako. Xuanchen. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magsasanggalang sa iyo. Binibini, saan ka pupunta? Delikado sa labas. Punong-puno ng mga bitag na inilagay ni Lingsu. Kung ikaw lang ang pupunta, hindi ako mapapanatag. Pinapaghintay ka ni Xuanchen, hindi para magpakasugod sa panganib. Dahil nga pinapaghintay niya ako, lalo akong hindi dapat maghintay. Para protektahan ako, handang-handa siyang pumasok sa piitan ng yelo. Ginamit niya ang kanyang kaluluwa at buhay bilang pusta. Hindi ko siya pababayaan na matalo. Xiao Yu, alagaan mo ang lugar na ito. Kunlun Ruins. Dito nagsimula ang lahat. Dito ring binuksan ni Lingsu ang selyo ng demonyong tubig. Ang unang katotohanan ay nakatago doon. Narito ka na rin. Ang malaking handog na inihanda ko para sa iyo. Sana magustuhan mo. Ang labyrinth na ito para sa aking Diyos ng tubig na dugo talaga. Puno ito ng masamang hangin na sumasalungat sa mga water-based na spell. Lingsu, ang tuso mo! Ikaw ang tanga. Karapat-dapat kang isakripisyo. Salot! Mamatay ka na! Xuanchen, hindi ako dapat sumuko. Nahanap ko na. Ano naman kung nalampasan mo ang mga paunang hamon? Ang Memory Stone sa Forbidden Land ang magpapaintindi sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng walang hanggang kapahamakan. Pamilyar ang pakiramdam. Parang ilang libong taon na akong hinihintay nito. Xuanchen, ang iyong 1,000 taon. Gusto kong makita ng personal. Luoshi, Paano ka karapat-dapat na makakita nito? Luoshi, lumabas ka diyan. Lumabas ka diyan sa loob. Bunso, sino ang gumawa nito sa'yo? Huwag kang matakot, uuwi na tayo. Gagamutin kita, okay? Isang babae lang, W. Jua, ang karapat-dapat na mamahala sa mga ilog. Mukhang nalilito na ang langit at lupa.
Bakit ka ba ganyan kaswerte? Mas malakas ang kapangyarihan niya kaysa sayo. Bakit ka sumugod? Gusto mo bang mamatay? Diyos, ang iyong lingkod, si Xuanchen. Nais kong sa bawat buhay, sumunod sa iyo at protektahan ka. Kung ganoon, sirain na rin natin ang iyong mga alaala. Durog ka na. Gusto mong maging aking Vice General? Ang aking Bibo Shrine ay hindi nagpapatamad-tamad. Ang aking Vice General ay hindi basta-basta ang pwesto. Ako po ay kayang magtiis ng hirap, kaya kong lumaban, kaya kong harangan para sa inyo, Panginoon, ang lahat ng lantad at patagong panganib. At higit pa, kayang-kaya kong gawin ang lahat ng marurumi at mabibigat na trabahong ayaw ninyong gawin. Hindi ko hinihingi ang anumang katayuan o posisyon. Ang tanging hiling ko ay manatili sa inyong tabi. Pasok ka na, aking Vice General. Umalis ka na. Si Panginoong Bibo ang namamahala sa 4 na malalaking ilog, ngunit napakalambot naman ang kanyang puso. Sa tingin ko, ang pwestong ito ay hindi ninyo matatag na maupuan. Iginagalang ko kayo bilang nakatatanda, ngunit ang mga desisyon ng Panginoon ay wala kayong karapatang punahin. Bawiin mo ang sinabi mo at humingi ng tawad sa Panginoon. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo, Vice General Xuanchen? Gusto mong makipagtagisan sa akin? Paumanhin na. Vice General Xuanchen, kahabagan nawa, hindi ko po nakilala ang inyong kadakilaan. Nagkasala ako sa Panginoon. Kapag handa na ako, ibubulong ko ang aking nararamdaman. Sa kanya, Yun pala, ang kanyang pag-aalaga sa buhay na ito ay hindi kailanman naging kinaugalian lamang. Ito ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. Isang likas na ugali na kahit ang pag-ikot ng buhay ay hindi mapapawi. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita. Diyos, may sasabihin ako sa iyo. Ito ay gawa sa aking butong banal, pinanday, bilang magkaisang puso. Hatiin natin ito. Kahit gaano kalayo ang pagitan, mararamdaman natin ang isa't isa. Nais kitang pakasalan. Gusto kitang samahan sa bawat buhay. Ingatan ka. Payag ka ba? Hindi ito pangako ng isang Diyos sa kanyang general. Ito ang nararamdaman ni Luo Shi para kay Xuanchen, matagal na. Ito ang bato ng 3 buhay. Dito itinatakda ang tadhana. Kapag isinulat na, magiging panghabang buhay na. Xuanchen, sigurado ka na ba? Kapag inukit na ito, wala nang bawian. Hindi ko naisip ang umurong. Luoshi, sa bawat buhay, ikaw lang ang gusto ko. Hindi pa tapos ang mga dokumento. Sasamahan kita. Noon, nakikita ko na ang wakas. Ngayon, Ngayong kasama kita, iba't iba ang bawat araw. bukas ang bibig. Gusto mo? Araw-araw kitang lulutuan. Diyos! Masama ang balita! May emergency sa East Sea! Sabihin mo, Humihina ang selyo ng demonyong talampas. 3 nayo na ang binaha. Hindi nakakayanin ng mga kasama natin. 10,000 taon nang nakaselyo. Bakit biglang humina? iyon ay sinaunang demonyong tubig. Saan ka?
Doon ako. Bakit? Bakit ikaw lang ang may lahat? 1,000 taon ko siyang inintay. 1,000 taon. Bakit hindi ako ikaw? 100 taon lang. Mamatay kayong lahat. Kailangang tapusin ko ito. Hindi ko hahayaang matapos mo yan. Hindi talaga. May kagyat na ulat mula sa East Sea. Humihina na ang selyo sa matandang demonyong tubig. At nagdulot na ng malaking kapahamakan. Iniutos ko kay Luo Shi, ang dakilang Diyos ng malinaw na alon, na pumunta kaagad sa East Sea upang bantayan ang selyo ng demonyong tubig. Si Teng She Xuanjun ang magiging pangalawang general at sasamahan ka. Tinatanggap ko ang utos. Bakit ngayon lang humina ang demonyong tubig? Hindi naman noon. Bigla na lang pagkatapos lumitaw ni Panginoong Teng She. Sa huli, ahas pa rin ang katawan niya, isang banal na halimaw. Magkadugo sila ng demonyong tubig na iyon. Hindi malayong siya ang may kagagawa nito. Si Xuanchen ang aking pangalawang general. Siya ang nakaukit sa bato ng 3 buhay, ang aking nakatakdang mapapangasawa. Anong klaseng tao siya? Mas alam ko kaysa kanino man sa inyo. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko, kung sino man ang muling magsasabi ng kung ano-anong chismis sa aking likuran, at maninira, siya ay kaaway ng aking templo ng malinaw na alon, at kaaway ng 9 na lalawigan, at 4 na ilog na aking pinamumunuan. Mas mabigat ang galit ng demonyong tubig kaysa noong nakaraang 1,000 taon. Kailangang agarang palakasin ang selyo. Ikaw ang magligtas sa mga tao. Ako ang bahala sa selyo. Pero ang dating sugat mo, Magtiwala ka sa akin. Dakilang Diyosa, iligtas mo po kami. Nawasak ang buong bahay namin. huwag kang matakot. Narito ako. Bago bumaba ang tubig, hindi ako aalis. Xuanchen, hindi mo sila mapoprotektahan. Kapit lang. Kailangang kumapit ka. Narito ako. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Xuanchen, gising ka na. Huwag mo akong iwan. Chiet, ikaw, ayos ka lang ba? Ang sinabi niya sa buhay na ito, ako, ang mag-iingat sa'yo, ay hindi kailanman naging pangako na sinabi lang ng basta-basta. Ito ay isang sumpa na isinagawa na ng buong buhay 1,000 taon na ang nakalipas at nakaukit sa kaluluwa. Aming mahal na hari, tanging si Diyos na bibo ang maaaring mag-alay ng kanyang buo at ganap na pagka-Diyos upang muling maglagay ng selyong tatagal ng 10,000 taon upang pangalagaan ang kapayapaan ng buong mundo. Durog ka na. Chier, hintayin mo ako. Pagkatapos kong patahimikin ang silangang dagat, magpapakasal tayo sa Kunlun Ruins. Xuanchen, paumanhin. Hintayin mo ako. Dapat kang maghintay sa pagbabalik ko. Wag, Imposible. wag. Chier, hihintayin kita. 1,000 taon, 10,000 taon. Sa bawat buhay, hindi kita ipagkakanulo. Isang 1,000 taon na ang nakalipas, ikaw ang nagpakawala sa engkantada ng tubig at ipinasa mo ang sisi kay Xuanchen. Ikaw din ang naghasik ng sumpang nagpapahirap sa pag-ibig. Para sa bawat pag-alala niya sa akin, ay sakit
ang mararamdaman niya. Lahat ng ginawa mo, nakita ko. Ano naman kung nakita mo? Gusto ko siyang magdusa ng labis at hindi kayo magkita kailanman. Kahit na maalala mo na, ano ngayon? Sa loob ng 7 araw, siguradong mamamatay si Xuanchen. Xuanchen, naalala ko na ang lahat. Hintayin mo ako. Kukunin ko ang sa atin. Sa pagkakataong ito, uuwi tayo. Ang pangalawang buhay na puno ng pagsisisi at ang pangalawang matibay na ebidensya ay nandoon. Babantayan kita. Yaoji, kapag payapa na ang mundo, pakakasalan kita at sa bawat taon, ako'y sasamahan ka. Malamig na. Uminom ka ng sabaw ng luya. Xuanchen, naalala ko na ang lahat. Ngayon, si Yao Ji ay nag-aayos ng baha. Nasugatan ang paa niya. Ang tanga-tanga mo pa rin. Ngayon, sa Peach Blossom Crossing, sinuotan ko siya ng bulaklak sa buhok. Tumawa siya. Ang gusto ko lang ay makita kang ngumiti. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Dito ako maghihintay sa pagbabalik niya. Gaano man katagal. Pitong araw na palugit. Huling minuto na lang ang natitira. Tibayan mo, Xuanchen. Mahal na hari, narating na ang 7 araw na takdang panahon. Ang kaluluwa ng Diyos na ahas na Tengxie ay nasa bingit ng pagkalansag. Kapag dumating na ang oras, isagawa agad ang parusa. Cheer. Sino ka? Ito ang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos na Bibo. Imposible ito. Mahal na hari, dumating na ang oras. Si. Mahal na hari, sandali lang po. Ang inyong lingkod na si Luo Shi ay nakabalik na. Dala ang 3 matibay na ebidensya mula sa 3 buhay. Para sa aking asawa, ang Diyos na ahas na Tengxie na si Xuanchen upang linisin ang 1,000 taong pagkakaparatang. Ang inyong lingkod na si Luo Shi ay nagpupugay sa mahal na hari. Panghihimasok sa batas ng langit. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Wala po akong kasalanan. Ang inyong lingkod ay narito ngayon upang ilantad ang 1,000 taong sabuatan. Narito ang 3 matibay na ebidensya. Sapat na ito upang patunayang inosente si Xuanchen. Paano naging ang kataas-taasang Diyos na lingsu? Nakita ninyo, ito ay unang ebidensya pa lamang. Ang tunay na may kagagawa ng kaguluhan noon pang 1,000 taon ay si Lingsu na nagparatang sa tapat na lingkod. Mahal na hari. Ang pangalawang ebidensya ay nagtatala kung paano sa kanyang ikalawang buhay si Lingsu ay nagtangka laban sa akin at kay Xuanchen na nagdulot ng aming kapwa kamatayan. Narito po. Basahin. Si Yao Ji, ang babaeng opisyal na tagapamahala ng bahang tubig, ay nakikipagsabuatan sa demonyong si Xuanchen. Maaari po nating patayin alinsunod sa kalooban ng langit. Kapag natapos na ang lahat, ako po mismo sa lugar ng pagbitay, ang gagamit ng malamig na espadang may lason para tapusin ang demonyo upang mawala na ang banta. Pag-uulat po sa inyong kamahalan, ang mga tala at selyo
ay kaparehong-kapareho ng kay Diyosa Lingsu mula sa kanyang mga sulat ng 1,000 taon. Walang pagkakaiba kahit katiting. Pagtatangka sa isang tapat na lingkod. At sa aking asawa, ay inilagay niya ang pinakamapait na sumpa sa buong 3 mundo, ang sumpa ng pagguho ng pag-ibig. Nais niyang sa bawat pag-alala ni Xuanchen sa akin, ay magdusa siya. Nais niyang mabuhay siya ng higit na masahol pa sa kamatayan. Ang sumpang ito ay nagmumula sa mismong kaluluwa ng naglagay nito. Kung hindi kayo naniniwala, suriin ninyo. Mayroon palang ganito kasamang uri ng salamangka? Ako, si Loxi, ay nanunumpa sa aking pagkadyos bilang diyosa ng bughaw na alon, na kung mayroon akong kahit katiting na kasinungalingan, ay handa akong mawasak ang aking pagkadyos, at magpakailanmang mahulog sa siklo ng muling pagkabuhay. Inyong kamahalan, may mahalagang bagay po akong ihahayag. Magsalita. Lihim kong siniyasat at sa mundo ng mga mortal ay natagpuan ko ang lahat ng ebidensya ng pagtatangka ni Lingsu sa Diyos. Tingnan po ninyo, inyong kamahalan. Mga pira-piraso ng lambak ng madilim na tubig ng Ilog Dilaw, nakasulat sa dugong pag-amin ng mga demonyong tubig, mga tala ng pagtatangka ng mga mortal, at ang matibay na ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Lingsu sa mga mortal. Tandaan, sabihin ninyong ang galit ng demonyong ahas ang nagdulot ng baha. Himukin ang mga taga na iyon. Idirekta ang lahat ng galit kay Luoxi at sa ahas na iyon. Huwag po kayong mag-alala, mahal na babae. Tiyak kong pagsusunugin nila ang putang iyon hanggang mamatay. Napakagaling mo, Lingsu. Dinaya mo ang langit. Tinangka mo ang isang tapat na lingkod. Ginulo mo ang mundo ng mga tao. Isang kasalanang hindi mapapatawad. At kayong lahat, ang buong korte ng mga opisyal ng langit, ay walang ni isa man ang nakahalata. Ipagbadya ang aking utos. Agad na alisin ang lahat ng kasalanan at parusa kay Xuanchen at ibalik ang kanyang katayuan bilang Diyos. At maglabas ng warrant ng pag-aresto sa buong 3 mundo. Patayin ang babaeng demonyong si Lingsu sa anumang paraan. Oras na, isagawa ang parusa. Narito ang utos ng Emperador ng Langit. Huwag patayin! Sundin ang utos. Narito na ako, Chen. Narito ako para sunduin ka at pauwiin. Paumanhin. Huli na ako. Hindi huli. Cheer. Basta ikaw, kahit gaano katagal, hindi huli. Naniniwala ako sa'yo. Palagi akong naniniwala sa'yo. Xuanchen, tibayan mo!
Hinding-hindi ko hahayaang malagay ka sa sumpa na ito na lamunin. Ang hirap ng 1,000 taon, sabay nating hinarap. Sa pagkakataong ito, sabay din tayong lalampas dito. Sumpa ni Lingsu, sirain mo. Sierko, paumanhin. Dahil muli kitang inilagay sa panganib. Nangako akong iingatan ka habang buhay. Ngunit sa bawat pagkakataon, ikaw ang nagpupumilit para sa akin. Gago. Sa pagitan natin, walang sino man ang may utang sa isa't isa. Tanging ang pagtahak sa buhay at kamatayan ng magkasama. Salamat. Ikaw, ang humila sa akin mula sa impyernong walang katapusan. Tayo ang nagligtas sa isa't isa. Mula ngayon, maging ang ninth heaven o ang buong mundo, wala nang sino man ang makakasakit sa'yo kahit katiting. Ang buhay ko, ang aking katayuan bilang Diyos, ang lahat ng sa akin, lahat ay sa'yo. Xuanchen? Ano? Ano ang ginagawa mo? 1,000 taon na ang nakalipas sa bato ng 3 buhay. Ipinangako ko sa iyo ang habang buhay. 1,000 taon ng paghihirap, 2 buhay na magkahiwalay, may utang ako sa iyo ng isang tunay at tapat na pagsasama. Ngayon, nais kong ibigay sa iyo ng buo at ganap ang pangakong ito. Ang singsing na ito, ginamit ko ang aking mga kaliskis at ang iyong mga buto ng Diyos. Pinanday sa loob ng 1,000 taon para sa araw na ito upang isuot sa iyo. 1,000 taon na ang nakalipas. Nangako ako sa iyo ng isang kasal, ngunit sa huli ay hindi ko natupad sa 2nd buhay. Isinumpa kong ipagtatanggol ka, ngunit nakita kitang namatay ng walang katarungan sa buhay na ito. Tumawid ka sa mga bundok ng patalim at dagat ng apoy para sa akin. Luoxi, naghirap ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakasalan mo ako. Payag ka ba? Xuanchen, payag ako. Panginoon! May masamang nangyayari. Tumakas si Lingsu patungong Ilog Dilaw sa mundo ng mga tao. Gamit ang kanyang kaluluwa bilang handog pinalaya ang selyo ng demonyong tubig. Lumabas ang sinaunang demonyong tubig. Bumaha at sumabog ang mga dike sa libu-libong milya ang milyon-milyong buhay. Sa mundo ng mga tao ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi patay si Xuanchen at nasira pa niya ang sumpa. Ipinagkaloob na ng emperador ng langit ang kasal, kaya lehitimo na ito. Si Lingsu ay hinahanap na ng 3 mundo at dapat patayin ng lahat. Imposible. Ang kasunduan sa kasal. 1,000 taon kong pinagplanuhan. Sa huli ay para lang sa kanila ang lahat. Hindi ako papayag. Xuanchen, Luoxi, gagawin kong libingan ang 3 mundong ito para sa aking pag-ibig at pagkamuhi. Gamit ang aking kaluluwa iaalay ko itong hukay ng demonyo. Magsisimula ang walang hanggang kaparusahan. Luoxi, Xuanchen, titingnan ko.
kung paano ninyo mapoprotektahan ang sugatang tatlong mundong ito. May ulat ng emerhensiya. Bumigay ang pampang ng ilog Huanghe. Nilamon ng baha ang tatlong lalawigan sa gitnang kapatagan. Umatras ang tubig ng ilog Yangtze. Ang Jing at Yang na mga lalawigan ay naging latian. Hindi mabilang ang mga nasawi at nasugatan. Bumaha ang ilog Huai. Ang mga tao sa baybayin ay nawalan ng tahanan. Gumagawa ng kalokohan ang mga water demon. Nagulo ang sistema ng tubig sa bawat lalawigan. Wala na tayong magagawa. Mahal na hari, lumitaw na ang mga water demon. Ang mundo ay naging impyerno na. Ling Su, ang loko-lokong yon. Ipagbadya ang aking utos. Patunugin ang Nine Heavens Alarm Bell. Sundin ang utos. Kautusan ng Heavenly Emperor, itinalaga si Luo Shi bilang pangunahing Diyos ng mga water veins ng 9 provinces na mamamahala sa tubig sa 3 realms. Mamumuno kaagad sa 100,000 celestial soldiers at bababa sa mundo para sugpuin ang gulo. Magkasama tayo. Siya. Mabuhay ng magkasama, mamatay ng magkasama. Ako, si Luo Shi, kasama ang aking deputy commander na si Xuan Chen ay tumatanggap ng kautusan ng langit at lupa. Lalaban kami. Kung hindi maaalis ang mga water demon, kung hindi hihupa ang baha, hindi kami uuwi. Naging water demon na si Ling Su. Mapanganib ang labanang ito. Ipangako mo sa akin, huwag kang lalayo sa akin. Hindi ako tatayo sa likuran mo. Tatayo ako sa tabi mo. Magkasama tayong lalaban. Uuwi tayong magkasama. Paano nangyari ito? Ingat, may something sa ilalim ng tubig? Anong nangyayari? Luo Shi. Sa ibaba. Ako ang pupugot sa kanya. Ikaw ang magtanggol sa mga tao. Mag-ingat ka. May kakaiba. Lalong lumala ang maruming hangin. Luo Shi, salamat sa iyong kapangyarihan. Ling Su. Lumabas ka. Tingnan ninyo ang inyong nagawa. Ang iyong pagpatay ay pagkain ko. Ang kanyang paglilinis ay sustansya ko. Ang pagtulong natin sa tao ay pagtulong sa kanya. Luo Shi, hindi ka ba ang tagapagligtas? Tuloy mo lang ang pagsagip. Sa bawat taong ililigtas mo, lalo akong lumalakas. Gamitin mo ang iyong habag para ako'y maging ganap. Ha 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 ha. Hindi na tayo pwedeng kumilos. Ang ating kapangyarihan ay magiging sustansya lang niya. Pero kung wala tayong gagawin, parang naghihintay lang tayong mamatay.
Ang paghaharap ng diretsyo ay kamatayan. Ang bitag na ito ay tiyak na may kahinaan. Ang kanyang punto ng kamatayan. Saan nga ba? Kunlun, Ruins. Naalala ko na, Ano? bago pa siya maging Diyos, nanirahan siya sa paanan ng Kunlun. Ang kanyang sarili noon ay hindi ganito. Mag-ingat, baka may panlilin lang. Ako ang nagbigay sa kanya nito. Nahanap ko na. Ang kanyang pagkahumaling ang kanyang punto ng kamatayan. At ito rin ang kahinaan ng Water Demon. Basta't pagsisihan niya ito. Kayong dalawa. Nakita ninyo ang hindi dapat makita. Lingsu, wala ka ng takas. Wala ng takas. Kayong dalawa ang wala ng takas. Anong ginawa mo sa kanila? Isang maliit na paraan lang. Sa isang kagustuhan ko lang, ang maruming hangin sa loob ng katawan nila ay puputok agad. Mawawasak ang kanilang kaluluwa at mawawalan ng pagkakataon na mag-reincarnate. Hindi mo gagawin yan. Anong hindi ko kayang gawin? Pumunta ka sa altar ng Yellow River. Ngayon din. Kung hindi, papatayin ko sila kasama ninyo. Masama ang pakiramdam ko dito. Mag-ingat. Hindi lang basta-basta tayo dinala niya rito. May mas malalim na plano siya. Maligayang pagdating. Sa lugar ng pagpapahirap na inihanda ko para sa inyo. Luoshi, akala mo ba kapag winasak mo ang aking obsesyon, matatalo mo na ako? Mali ka. Ang aking obsesyon ay ang makita kang magdusa. Na mawalan ka ng lahat. Lalo na ang mawalan ka sa kanya. Xuan Chen, ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. Una, papatayin ko siya. Pangalawa, papatayin ko sila. Hindi ba't mahal mo ang sangkatauhan? Hindi ba't mas mahal mo ang mundong ito kaysa sa lahat? Ngayon, patunayan mo sa akin. Gaano kahina ang pagmamahal mo? Bitawan mo siya. Teng Se Shenjun, pumili ka. Xuan Chen, huwag kang maniwala sa kanya. Anak, nagtatamad-tamad ka na naman. Bumangon ka na. Nasa sala na ang asawa mo at matagal ka nang hinihintay. Inay. Pero hindi ba't Anong sinasabi mo? Narito ako at maayos naman. Palagi kitang kasama. mabuti ang lahat ng ito? May pamilya, may inay, tahimik ang buhay. Pero bakit parang may butas sa puso ko, na parang hinukay? Sino ba talaga ang nakalimutan ko? Yung taong kasama kong humarap sa panganib at nagbantay sa akin ng 1,000 taon. Sino ba talaga siya?
Mali. Hindi ko gusto ang panatag na buhay. Kahit sa dagat-dagatang apoy, gusto ko ring makasama siya. Ay. Mali. Hindi ang kalungkutan ang wakas ko. Kahit durugin ko ang impyerno, babantayan ko pa rin siya. Siya lang ang gusto ko. Imposible. Ang puso ko ay naging pantasya. Paano ninyo masisira iyon? Lingsu, naaalala mo pa ba ito? Ang Peach Forest ng Kunlunshu. Unang beses mong tinawag akong ate. Iniwa ko ang jade pendant sa dalawa. Binigyan kita ng kalahati. Sinabi mo, gusto mong makasama ako magpakailanman. Tingnan ang mga peach blossom ng Kunlun. Naiintindihan ko. Wakas ng kontrata. Gamitin ang iyong kaluluwa bilang handog. Tulungan akong sirain ang selyo. Mula ngayon, wala nang Lingsu sa mundo. Lingsu, talaga bang akala mo? Ikaw ba ang kumokontrol sa water demon? Nagsasabi ka ng kasinungalingan. Ano ang alam mo? Tumahimik ka. 1,000 taong kontrata. Talaga bang naintindihan mo? Wakas ng kontrata. Gamitin ang iyong kaluluwa bilang handog. Tulungan akong sirain ang selyo. Mula ngayon, wala nang Lingsu sa mundo. Hindi mangyayari iyon. Ang aking mabuting handog. Ngayon ko lang nalaman. Huli na. Ang iyong lakas ng loob ay talagang magandang pataba. Huling paghihimagsik. Paumanhin. Malaya na ako ngayon. Shier, ayos ka lang ba? Shier, huwag kang matakot, nandito ako. Hindi ako natatakot. Sabay natin itong selyuhan. Xuanchen, pasensya na. Kalimutan mo na ako. Mabuhay kang mabuti. Formula ng paglilinis ng alon. Lahat ng pinagmulan ay nagkakaisa. Ang mga mata ko. Hindi. Nandito na ako. Nangako ka sa akin na tayo'y magkasama sa bawat buhay. Huwag kang sisira sa pangako. Shier. Hindi mangyayari yan. Bibigyan kita ng aking kapangyarihan. Tiyak na maililigtas kita. Shier, kapit lang. Bakit? Bakit hindi kita mapigilan? Shier, huwag mo akong iwan. Xuanchen, Nandito ako, Shier. Nandito ako. huwag kang matakot. Tumigil ka na. Dadalhin kita. Hanapin natin ang gamot. Tiyak na may paraan. Tiyak na meron. Ikaw naman, hintayin mo ako. Bibigyan kita ng pinakamalaking kasal sa 3 kaharian. Shier, kapit lang. Huwag kang matulog. Nakikiusap ako. Shier, hindi ko man lang kayang protektahan ka. Ano pa ang silbi?
Sino ka talaga? Tatlong buhay, tatlong mundo, hindi maghihiwalay sa tatlong buhay, isakripisyo ang sarili para sa katarungan, protektahan ang lahat ng nilalang. Ang inyong pag-ibig at katarungan na saksihan ng tatlong kaharian alam na ng kalikasan. Ako ang kalikasan ng langit. Naghahanap lamang ako ng sanhi at bunga. Sanhi at bunga. Anong sanhi at bunga? Namatay siya upang iligtas ang sangkatauhan. Ito ba ang kanyang kapalaran? Hindi ito patas. 1,000 taon na ang nakalipas. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa iyo. Iyon ang sanhi ng kanyang malalim na pagmamahal. 1,000 taon ang lumipas. Tinupad mo ang iyong pangako para sa kanya. Umupo ka ng tahimik sa harap ng bato ng alaala sa loob ng 1,000 taon. Iyon ang bunga ng iyong pagtupad sa pangako. Ngayon, namatay siya para sa sangkatauhan. Pinasabog ang kanyang banal na lakas. Nilinis ang ilog dilaw. Iyon ay isang dakilang gawain. Malalim na pagmamahal. Pagtupad sa pangako. Dakilang adhikain. Narito ang lahat ng tatlo. Ang kalikasan ng langit ay naantig. Shier, Nakauwi na ako. Ang 1,000 taong alitan? Kailangan ninyong dalawa ang magwakas nito ng personal. Humayo kayo. Ang kalikasan ng langit ay nasa inyong panig. Shier, natatakot ka ba? Hindi. Kapag kasama kita, wala akong kinakatakutan. Mabuti. Kung gayon, magkasama tayong magwawakas ng 1,000 taong alitan. Tapos na. Tapos na ang lahat? Uuwi na tayo? Diyosa ng bughaw na alon, Diyos na ahas na lumilipad. May utos ang emperador ng langit. Inaanyayahan kayong dalawa na dumalo sa korte agad. Isang 1,000 taon na ang nakalipas, nilinlang ni Lingsu at napagbintangan ang Diyos na ahas. Ngayon, nalinis na ang kanyang pangalan. Ako ay ipahahayag ito sa buong Sansinukob. Si Xuanchen ay walang kasalanan. Si Luoshi, ang diyosa ng malinaw na alon, ay nag-alay ng sarili para sa dakilang layunin. Malaki ang naitulong niya sa sangkatauhan. Kaagad ibabalik siya sa kanyang tungkulin upang pamahalaan ang lahat ng tubig sa Sansinukob. Si Xuanchen, ang Diyos na ahas, ay nanatiling tapat sa tamang landas at pinagtagumpayan ang gulo ng mga demonyo. Ibabalik ang kanyang katayuan bilang Diyos at dagdag pa, gagawing Diyos na tagapagbantay ng Jiuzhou. Kasama ng diyosa ng malinaw na alon, maghahati sila sa mga alay ng Sansinukob. Salamat po, mahal na hari. Sa tatlong buhay, hindi nagbabago ang pag-ibig. Ang pagmamahal na ito ay naitala na sa batas ng langit. Ngayon, sa ngalan ng Emperador ng Langit, ipagkakaloob ko sa inyong dalawa ang kasal na itinakda ng langit. Magpakailanman ay magkakaisa ang inyong puso. Pagbati, mahal na Diyos. Pagbati sa itinakdang magandang kapalaran. Hindi lang iyon. Ang lahat ng nakaraang pagkakamali ay pawawalang sala. Mula ngayon, sa langit at mundo, malaya kayong makakapaglakbay. Hindi na kayo sakop ng mga batas ng langit. Maraming salamat po, mahal na hari. Ang kabutihan ng mahal na hari ay mananatili sa aming puso. Bakit kayo lumuhod, mahal na Diyos at Diyosa?
Ayaw ba ninyong tanggapin ang ipinagkaloob na kasal? Salamat po, mahal na emperador, sa ipinagkaloob na kasal. Subalit, Mayroon kaming isa pang hiling. Mahal na hari, dalawang dakilang Diyos, nakalampas na kayo sa libu-libong pagsubok, nalampasan ang mga demonyo sa inyong puso, at mas malakas pa ang inyong kapangyarihan kaysa dati. Ito ay tunay na biyaya para sa siyam na langit. Pakiusap, mahal na hari, gantimpalaan ninyo sila, at ipahayag ito sa tatlong daigdig. Ang pag-iibigang itinakda ng langit, ang pinakamataas na katayuang pagka-Diyos, ang pamamahala sa mga batas ng sansinukob, at ang buhay na walang hanggan, kasabay ng langit. Ano pa ang maaaring hangarin ninyo? Mahal na hari, 2 buhay na kaming nagsilbing Diyos at nagbantay sa lahat ng dako sa 2 buhay na iyon. Sa buhay na ito, ang nais lang namin ay maging sina Luo Shi at Xuan Chen para sa isa't isa. ang tatlong daigdig ay may sariling batas na gumagabay sa kanila. Nag-ambag na kami ni Sheer ng aming munting kakayahan. Nakikiusap kami, mahal na hari, na pahintulutan kaming dalawa na manirahan sa mundo ng mga mortal. Itatapon ang aming tungkulin bilang Diyos at pangalagaan ang payak na buhay sa lupa upang mamuhay ng tahimik at magkasama. Ano? Itatakwil ang pinakamataas na katayuang pagka-Diyos para maging mortal sa mundo? Nababaliw na kayo? Talagang nababaliw na kayo. Kay raming Diyos at immortal na nagsanay ng libu-libong taon, ang pinakahahangad ay ang walang hanggang katayuang pagka-Diyos na ito. Magandang paglalarawan ng buhay sa lupa. Magandang paglalarawan ng tahimik na pagsasama. Alam ba ninyo kung ano talaga ang katayuang pagka-Diyos? Ito ay karangalan, ngunit ito rin ay gapos. Sa loob ng libu-libong taon, maraming Diyos ang nakulong dito. Naghahangad, ngunit hindi makamit. Nakamit, ngunit hindi matiwasayan. Kayo naman, nakalampas sa libu-libong pagsubok at nagawang makita sa kabila ng ilusyong ito. At ngayon, alam ninyo na ang payak na buhay, ang tunay na kayamanan. Ito ang tunay na kaliwanagan ng pag-iisip. Pinapayagan ko. Ang inyong katayuan at kapangyarihan bilang Diyos ay mananatili sa inyo magpakailanman. Malaya kayong maglakbay sa loob ng 3 daigdig. Ang siyam na langit ay magiging inyong sandigan magpakailanman. Humayo na kayo, mamuhay kayo ng buhay na inyong ninanais. Salamat po, mahal na hari. Talaga? Hindi ka nagsisisi? Ang maging Diyos ang bibo, tagapagtanggol ng lahat ng dako, hindi ako nagsisisi. Ngunit ngayon, mas masaya ako ngayon na ako'y Luo Shi mo lamang. Mas masaya ako. Ikaw? Hindi na ang iyong malayo at malamig na Diyos na ahas? Nasasanay ka na ba? Sanay na ako sa libu-libong taon ng pag-iisa. Sanay na ako. Ngayon, ang kinakatakot kong hindi masanay ay ang mga araw na wala ka. Buti na lang, hindi na magkakaroon ng mga araw na ganoon. Ginoo, Ginang, kayo, bumalik na kayo. Huwag kayong mag-alala, Tia. Tawagin niyo na lang akong Xuan Chen. Magsisilbi na kaming magkapitbahay. Ayos yan, ayos yan. May bakanting lote sa dakong silangan ng bayan, sa tabi ng peach orchard. Nandito na kami. Oo. Nakauwi na tayo. Diyos na ahas, ang asarol dito sa mundo ay mas mahirap gamitin kaysa sa iyong banal na espada. Totoo. Ngunit, kung para sa pagtatanim mo ng peach tree, sulit. Mamumulaklak ito. Taon-taon, mamumulaklak ito. Ang hapunan natin ay malamang na hindi matutuloy ngayon. Hindi totoong mangisda ako. Gusto ko lang samahan ka. Baka ngayong gabi, makakapagluto ako ng sabaw ng isda para sa'yo. Naalala mo pa ba? Ang buwan sa Kunlun noong 1000 taon ang nakalipas. Parang ganito rin. Malamig at malungkot. Oo. Ngunit ngayon, kasama kita sa ilalim ng buwan. Inumin mo ito para mag-init ang katawan. Magpahinga ka ng maaga. Sa 3 buhay, sa paghahanap ng lihim, ang pinakamagandang tanawin pala ay hindi ang langit at lupa, kundi ikaw na nasa tabi ko. Sheer. Sa buhay na ito, hindi na tayo maghihiwalay. Magkasama tayo magpakailanman.